Kaugnay pa rin sa isyu ng tensyon sa Middle East, isa sa mga pinaghahandaan ngayon ng pamahalaan ang mga gagawing paraan upang maibsan ang epekto ng inaasang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Marami ang nababahala dahil tiyak na magdudulot rin ito ng mas mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang mga serbisyo. At para talakayin ang update sa presyo at supply ng langis, makakausap naman natin ngayon sa linya ng telepono sa Department of Energy, Oil Industry and Management Bureau Director, Attorney Rino Abad. Good morning po sa inyo, Director Abad. Good morning po sa inyong programa sa ating mga kababayan po. Maraming salamat for joining us this morning. Director, mayroon na po ba tayong forecasts sa oil price adjustment sa susunod na linggo po? Ang confirmed na ho ngayon ay magkakaroon ho tayo ng increase. Pero yung sa amount, meron hong instruction no na ng aming secretary na hintayin ho ang end of this week para makumpleto ho natin yung 5 trading days, makompute natin yung magiging total estimate for the week. At dahil nga may pinag-uusapan pang request ang department sa mga oil companies na magkaroon ng staggered implementation, mukhang para hindi na lang humalito ang ating mga kababayan sa magiging amount ng adjustment na i-implement sa Tuesday next week, in light na baka mayroong staggered implementation, buuin na lang ho namin, baka i-announce ito hapon ng Saturday or Monday morning, para po ma-ready na sa information sa ating mga kababayan sa magiging galaw ng adjustment sa Tuesday next week. Okay, sige po. We will wait for that, Director. May mga naglalabasan din pong forecasts. May mga naglalabasan pong forecast, Director Abad, na yung pong kung saan pwede daw pong umabot sa nasa 15 pesos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng langis kung sakaling magkaganito nga po itong sitwasyon, ano yung plano ng gobyerno para hindi naman masyadong mabigatan ang mga consumer po? Well, may mga option ho tayo. For example, yung staggered price implementation, of course, yung fuel discount, tuloy-tuloy ho yan. So dalawa yan na ang gumagalaw at kumikilos dyan ay yung mga private oil companies. May napag-iisipan din ho na this time plano na ho bumili ang government through the Philippine National Oil Company, at kung sakali mang gamitin na ho, maibebenta ho ito at cost. So makakatulong din ho yan. But definitely baka hindi ho kaagad ma-implement next week. And mayroon hong pinag-uusapan yung distribution ng ayuda, no, yung fuel subsidy sa public transport at sa farmers and fishermen. Dalawang agencies po yan, DOTR and Department of Agriculture. Kaya lang may requirement ho dun sa batas na average of $80 per barrel for 1 month. Monday pa lang ho umabot ang $80 per barrel. So hindi pa ho agaran ma-implement ng ang release ng fund next week. So ultimately ang atin hong aasahan next week ay yung talagang staggered price increases at yung mga fuel discount. Ang fuel discount umabot ho from 1 peso, 2 pesos up to 5 pesos per liter ang mga bawas. So ako I think yan ho ang pinakamabilis at agaran hong available sa atin by next week. Okay. Director, kumusta po yung inyong pagkikipag-usap sa mga oil company ukol dito sa nakaambang pagtaas ng presyo ng langis? Mayroon po nga bang napagkasunduan kayo at mayroon din po silang mga ibinibigay na conditions regarding dito sa usapin ng taas presyo sa langis, Director? Yan ho, nanghingi lang sila na makumpleto ang computation by end of this week, and then magde-decide ho sila doon sa request nga natin na magkaroon ng staggered price increases. Pero doon sa fuel discount,
Wednesday pa lang meeting with the DOE, kinonfirm na nila na wala silang ibabawas doon sa mga nandyan na. In fact, tuloy-tuloy ho yan yung mga fuel discount. So, at least doon sa pangalawa, confirmed na ho talaga yun na tuloy-tuloy yung fuel discount. Yung nauna lang, yung staggered price increases, didesisyonan po yan Saturday po of this week. Okay. Director, ano po yung update natin sa ating oil supply sa ngayon? Sinasabi po kasi ng Pangulo last time na mayroon pang imbak na langis ang bansa na good for 50 to 60 days. Tama po ba yan? To confirm po yan yung almost 50 days. Ang may isang produkto like kerosene na umabot pa more than 60 days, no. Yan ay safe tayo for the whole month of March probably up to April 15. So confirm na rin yan sa mga oil companies na ngayon pa lang nagsisimula na silang offer ng tender, no, o nung request for confirmation ng kanilang mga replenishment, no. Ika nga from April 16 to onwards, no. Unfortunately at this point in time hindi pa ho nila nakukuha yung mga confirmation na yan. So safe po tayo up to April 15. Kailangan lang ho natin mapursige ng mga oil companies at saka yung government na nga na plano na pati yung Philippine National Oil Company na makakuha at ma-secure naman ng supply mo after ng April 15 na supply. Okay, Director, in terms po ng supply at presyo, paano makakaapekto sa Pilipinas ang pagkasara? Sabi nila, critical factor itong Strait of Hormuz. Kung iyan po ay mananatiling nakasara, hanggang kailan na lang tatagal ang ating current supply? Kasasabi ko lang ho na safe po tayo on month of March up to April 15. Opo. Yun na nga, nagsimula na rin ho silang mag-order for April 16 and beyond, no, na mga supply. Kasi aware na ho ang mga oil company na kailangan ho masiguro yung paglalaki ng mga product deliveries. But again, hindi pa ho at this point in time, based dun sa meeting sa Wednesday, hindi pa ho nila natatanggap yung mga confirmation sa mga order na yan. So, araw-araw ho lang natin, ang importante, mayroon hong close monitoring ang Department of Energy with the oil companies para ho masundan ho natin kung ano na ang nangyayari. Ultimately, ang laki ho kasi ng problema pag prolong ho ang disruption sa Middle East. We're talking about Middle East. Ang laki ho niyan. 15 to 16 million barrels per day ho ang supply dyan. So, hindi ho madali, hindi ko ho makita yung anggulo na yung ibang bansa agaran nilang mapupunuan yan. Napakalaki ho na supply na yan na pinag-uusapan. Okay, pardon me. Ano po, Director, kasi kanina inulit ko ulit yan. For you to emphasize yung bagay na yan para at least maintindihan na gusto ng ating mga kababayan na until April 15, mga kasambay, ang binabanggit ni Director Rino. Now, mensahe niyo po sa publiko, lalo't marami ang nag-aalala kung kakayanin pa ba ang gasto sa mga produktong petrolyo. Director Rino Abad, nasa inyo po ang pagkakataon. Alam ho natin nung mag-deregulation tayo, ibinigay na ho natin ang responsibilidad na to na inegosyo na ng private sector o gawin nila yung trading ng oil since 1998 pa ho yan. At kasama ho dyan kasi ang risk na ang mga oil players pag nagnegosyo at bumili sa labas ng bansa ng fuel ay kasama ho yung kasabay niyang price, no, nung binibili ang mga produkto na to. So pagdating ho dito, ipapasa ho talaga sa atin yung presyo na yan para makarecover ho ang mga oil company. So ang nagiging available ho talaga tayong
option ngayon para to mitigate the price for next week kasi napaka-bilis na ho ng panahon, maliit na lang ho yung mga araw na yan, ay yung option nga na ma-implement yung staggered price increases para hindi ho mabigat isang bagsakan lang at ang laki-laki ng magiging adjustment. I-spread out na lang ho ito para hindi ganong kalaki ang impact sa ating mga consumer. At the same time, wag hong kalimutan, ulitin ko, yung fuel discount. Kasi binigay na ho talaga ito ng mga oil company, 1 peso, 2 pesos, 4 pesos, at saka almost aside pa ng 5 pesos. Binigay na ho ito, sana hindi sayangin at i-avail na ho ito. Malaking bagay na rin ho na maka-avail tayo dahil direktang bawas ito dun sa binabayaran natin mismo dun sa gasoline station. So, ang iba ho, may sinasabi mga pagtitipid. Sa ating mga kababayan, kung kakayanin ho ninyo, hindi naman madistorbo yung hanap buhay ninyo, sana po magawa pa rin natin yung magtipid. For example, kung may mga lakad na pwede namang magkasama na yung magpipinsan, pwede po maalala natin yung mga carpooling. Kung may option po tayo mag-public transport, gamitin na lang muna ang public transport. At ultimately, kung pwede hong gumamit ng alternative type of transport vehicle, gumamit na lang po muna para hindi po tayo nandun sa gumagamit ng fuel. At lalo na po yung may mga electric vehicle, maganda ho kung mayroon kayong sasakyan, kung ang pipiliin nyo between the conventional, gamitin na lang muna yung mga electric vehicle para ho ma-avoid muna natin, maitawid muna natin itong period na may kataasan ho ang presyo. Okay. Okay, we will be getting in touch with you again from time to time, Attorney Rino Abad, sa isyong ito. But at this point, kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat, Director Rino Abad ng Oil Industry and Management Bureau. Thank you very much for your time, sir. Magandang umaga ulit sa ating mga kababayan.